O ito, sunod mga kababayan. O, ano yung sunod, Ken? Nako, eto nga mga kababayan. Chabit Singson. May palipad, Ken. Ayan nga si Ma'am Emma po. Salamat po. 'Di ba? Ma'am Lilito Nini at kay Ma'am Emma ng Japan. Ito mga kababayan, kay Chabit tayo. Ano nga ba itong issue ni Chabit ngayon? 'Di ba mga kababayan, kung natatandaan ninyo, ang huling binanata ni Chabit si PBBM at itong girl. Alam mo, girl, si Yossi Claire Castro, isa daw ang attack dog. Ma'am Mildred Briosos, ayan. Salamat po, Ma'am Mildred. Thank you so much. At saka, actually, Ma'am Mildred, ikaw po ba yung nag-message sa akin sa WhatsApp? Na basa ko po. So, ngayon, mga kababayan, ganito po siya. Last na pumutok itong pangalan ni Chabit, mga kababayan, ay yung nasama siya sa flood control issue. Tapos umaray-aray ito. Umaray-aray. Tapos may bit-bit nga daw siyang ebidensya na kung saan ay mga newspaper, hindi naman galing sa korte, newspaper lang. Tapos kinasuhan ng mga taga-Narbacan ng ng plunder. So natahimik. Ngayon mga kababayan, kaya pala Mandarin 'yon, Sir Martin. Yung pinasok nila Sentry noon. Ngayon mga kababayan, ganito po yan. Habang natahimik si Chabit kasi may kasong plunder, ngayon ay pumunta ito sa ibang bansa kasama ang kanyang anak. At meron nga itong post nung nakaraan na posible daw bibilhin nila ang Miss Universe. Miss Universe daw. Yung inano ni Pia Worsback. Diba? Gumaganon-ganon. Catriona Gray. Chomsy Soup Soup. Venus Ra. Atisa Manalo. Pilipinas. Yung gumaganon-ganon. Yung dati kasing may-ari ng Miss Universe, mga kababayan, na si Ann Watchkwitchkwitchkwit, na isang Thailander, ay may kaso po at may warrant of arrest, no? Sa Thailand at nasa di ko alam kung nasa Germany na ngayon nakatira, at mga kababayan nasa Mexico. Ngayon mga kababayan, na issue po itong Miss Universe noong last lang, no, nung attend ni Atisa Manalo, na isang Mexican na nanalo, jowa pala nung may-ari ng Miss Universe. Pero yung Mexican na sumali, hindi sinabi. So nalaman na lang nung binulgar ito ng isang netizen na kaya palang nanalo siya. Na which is mga kababayan, itong Mexican na nanalo ay pinagalitan ito ni Nawat sa Thailand na makulit daw. Hindi matigil-tigil, ang ingay, ganyan-ganyan. Siyempre kung ikaw organizer, natural pagsabihan mo. Tapos nag-walk out itong si Mexican, tapos bumalik, sumali. Ngayon mga kababayan, umingay itong pangalan ni Mexican, tapos nagulantang ang lahat, na bago mag-coronation night, yung pangalan niya nag-ingay kasi nag-walk out siya. Tapos nagulat ang lahat na si Mexican ang biglang nanalo. Ngayon mga kababayan, may lumabas na picture na itong si Mexican contestant na nanalong Miss Universe 2025 ay jowa pala ng may-ari ng Miss Universe. So ngayon mga kababayan, kumakalat din ang picture ngayon ni Chabit at ng kanyang anak. Na ito po mga kababayan, ang nasa balita ngayon, ito basahin natin. Mga kababayan, ito po. Ang sabi di umano ni Chabit, no, ay Miss Universe organization is not owned anymore. By Ann. Ito po ang sabi mga kababayan. Sa News 5 po yan News 5 yan ang galing na balita. Ang sabi ni Chabit, yan ito. Miss Universe organization is not owned anymore by Ann Jakrahutatip, is an Thailander, or Raul Rocha Canto, Mexican. In fact, they both have arrest warrant against them. So sabi ni Chabit Singson noong January 2, 2026. So hindi na daw pagmamay-ari ng isang transgender na Thailander at ng isang Mexican businessman na si Raul Rocha Canto, itong Miss Universe kasi may mga warrant na daw. So, ngayon mga kababayan, nabasa ito mga kababayan ng may-ari
ng Miss Universe na si Raul Rocha Canto. Ang sabi niya, I'm fed up with that delusional. Nako, delusional daw si Chavit. Oo, nako, Chavit, giango-ango ka na pala eh. Fool and his daughter making statements. Dreaming of something he wouldn't be able to achieve in 100 years. Naku po, delusional pala. Delusional pala si Chavit. Sabi dito, mga kababayan, no? Delusional. Sabi ni, anong pangalan nito? Raul Rocha Canto. Delusional. Sabi niya, I'm fed up with that delusional fool and his daughter making statements. Dreaming of something he wouldn't be able to achieve. Nako po, na naginip daw sa isang bagay na hindi naman niya kayang i-achieve in 100 years. Mahirap ka pala, Chavit eh. Ma'am Elizabeth Lorin, ako maraming salamat po ma'am sa iyong super sticker. Thank you so much po. Nako, Chavit, wala ka palang pera. Hinamon ka ni Raul, oh. Nako, si Raulo, tagad si Raulo. Ita mo, I'm fed up with an delusional fool and his daughter making statements, dreaming of something he wouldn't be able to achieve in 100 years. Nako, Chavit, nangarap ka daw sa isang bagay na hindi mo naman kayang abutin. Sa loob ng 100 taon. Poor ka pala eh. Wala ka palang pera, Chavit eh. Nako, nilalait ka, Chavit oh. Malamang bilyonaryo to, si Raul Canto. Raulo to eh. Diba? Di ngayon, nasabihan pang delusional. Kita mo, Chavit, mga guni-guni mo kasi yun eh. Resulta ng signs of aging yan. Kita mo yan? I'm fed up with that delusional fool and his daughter making statements, dreaming of something he wouldn't be able to achieve in 100 years. Putang inang yan. Nakakahiya yung ganun Nakakahiya yun, mga kababayan. Ito, basahin nga natin. Battle of Two Criminals, sabi ni Michael Lico. Miss Organization Universe. Ito naman, sabi ni Hana Makala, people are joking na baka Chavit pala ang bagong owner. Someday, some think he's serious, some think he just boasting. Either way, the gossip won't stop. Miss Universe, organisasyon. Sabi ni Dunalin, some say this feud feels like a telenovela. The posts are full of insult. People can't help but watch the chaos. Diba? Or chaos. Some fans think Raul is going dilulo. Defending his position. They keep mentioning alleged trafficking issues in Mexico. Sana maayos at transparent ang buong proseso. Naku, Chavit, ininsulto ka ni Raul. Nangarap ka daw sa isang bagay na kahit 100 taon hindi mo ma-achieve. Madido na siya noon, hindi na siya abot 100 years old. Si Raul daw ang dilulo. Thinking he still own Miss Universe kahit mairing pinabulaanan ng MUO. Everyone knows MUOC ownership has changed. Netizen are calling out the hypocrisy. Nako, Diyos ko, ang daming nagsabi na mas exciting ang flat ng pageant ownership kaysa sa coronation night. Pag betrayal, legal treats, kumpleto daw, fans are entertained. Kita nyo, mga kababayan, hindi mo daw kaya, Chavit Nako, ininsulto si Chavit ni Raul. Diba? Delusional daw. Nakita mo, delusional. Dreaming of something he wouldn't be able to achieve in 100 years. Putang ino, kakahiya yung ganun. Kilala kang bilyonaryo sa Pilipinas. Tapos sabihin dito, dreaming of something he wouldn't be able to achieve in 100 years. Ay, Maggie Crap, mega love shoutout po sa iyo dyan. Kita nyo yan, mga kababayan? Nako, Diyos mio, Marimar, Chavit. Ano to? Ay, nako, Chavit. Wag na, Chavit. Wag mo nang pangarapin. Hindi mo nga nakaya yung bidding noon, tapos ngayon bibidingan mo na naman ulit. Paano kung mas may malakas mag-bidding sa'yo? Eh di wala. Wala. Wag na, Chavit. Wag mo nang pangarapin. Antayin mo na lang na lulugi ang misyo at mura ng ibenta. Saluin mo.
Pero kung hanggat ang Miss Universe ay may magbibiding dyan at hindi mo kaya, wag na. Kaya, kasi mga kababayan, di ba nung pinakalat niya sa social media noon na nagbigay na daw siya ng milyon-milyon dolyar, tapos hindi daw binigay sa kanya, doon daw ibinigay sa isang Mexican businessman. Di ba, mga kababayan? Di ba sabi ni Chavit yan noon? Ito ha. Hanapin natin. Chavit. Hindi binigay sa kanya ang Miss Universe. Ito sabi ni Chavit yan. Malaki na daw gastos niya. Not even for one thing ang pageant world. Planong bilhin ng negosyanteng si Chavit Singson ang Miss Universe Organization. Ayon po kay Singson, makikipag-usap siya sa mga executive ng MUO sa Enero. Naging sponsor si Chavit ng pageant nang idaos ito sa Pilipinas noong 2017. At umabot daw sa $20 million o mahigit ₱1 bilyong ang nagastos niya noon. Maugong ang bali-balitang ibibenta ang Miss Universe Organization dahil sa kinaharap na mga kaso ng kasalukuyang owners nito. Yes. Yes, for the country. Para mabalik lang ang kasi bagsak lahat Bagsak ang industry, bagsak ang tourism. And the worst is bagsak ang foreign investment. Ano daw? Bagsak ang industry, bagsak ang tourism, bagsak ang foreign investment. So anong kinalaman sa Miss Universe dun sa foreign investment? Huwag mong sabihin yan, Chavit. Kasi bakit? Kung bumagsak man ang tourism, kung bumagsak man ang foreign industry at investment, edi sana tayo ngayon nangungulilat. 'Di ba? Nako, mga kababayan. Ay nako, dito ko na naman makikita na ang Miss Universe. Haluan na naman to ng sugal. Sinawat pa naman, galit na galit sa Miss Universe nung nilagyan ng sugal. Bibilhin daw niya para mabalik, no? Bumagsak ang tourism, bumagsak ang foreign investment, at bumagsak ang ekonomiya. Paano nangyari 'yon? Sige. Mga kababayan, kung sakali man nabilhin ni Chavit 'yan, yayaman ba ang Pilipinas? Ito mga kababayan, iwasan na po natin yung malinlang. Nalinlang na kayo noon, magpapalinlang ba kayo ngayon? Mga kababayan, sa totoo po, kung sakali man na si Chavit ang magmamayari ng Miss Universe, hindi po makakatulong sa ekonomiya yan. Makakatulong lang sa tourism. Pero hindi po sa mga foreign investment. Bakit, mga kababayan? Hindi porket si Chavit ang may-ari niyan, siya ang masusunod. Mga kababayan, mayroon pong mga, mayroon pong mga, may tawag dyan may mga kanya-kanyang bansa yan. May mga kanya-kanyang bansa dyan na syempre, kung ikaw, miyembro ka sa Miss Universe, papayag ka ba na puro na lang Philippines? Di ba? Papayag ka ba na Philippines? May mga organization yan, kanya-kanyang bansa yan. 'Di ba? Alam niyo ba sa Pilipinas, ang tourism ang pinaka-small, percentage. Ang pinakamalaking ambag sa Pilipinas ay ang mga OFW, not the tourism. 'Di ba? Hindi ang turismo, ang OFW. Ang turismo kasi minsan wala, minsan nandyan. Ang OFW every week 'yan, may pasok. Ang turismo kung meron mang papasok, hindi naman araw-araw may turismo. Minsan, ang turismo sa isang araw sa buong Pilipinas, minsan hindi nga abot 1,000 Diba? Lalong-lalo na nung nabalitaan na nakapasok yung isang terorista sa Davao bago na maril doon sa Australia. Do you think may pupunta pa? At naglabas pa ng travel notice itong Canada na mag-ingat ang mga Canadian citizen, lalong-lalo na pag pumunta ng Mindanao. Talagang mababawasan. Kaya hindi po ang turismo ang nakakapagbigay ng malaking porsyento sa ating ekonomiya, kundi ang mga OFW. Kasi halos weekly may remittance. Totoo yan, mga kababayan. Bukod sa mga OFW, yung businesses, yung mga negosyo, at yung mga investor, hindi ang tourism. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Kaya do you think
yayaman ang Pilipinas dahil sa Miss Universe. My God. Kaya maniwala. Ang Miss Universe, pag hindi porkit si Chavit na ang may-ari, ay puro na lang Philippines. Hindi. Kasi may mga organisasyon yan. Kung mag-alisan lahat ng organisasyon yan, do you think kaya niya itayo yan? Sino pang sasali kung aalis lahat? Diba? Mga kababayan, kung halimbawa ngayon, Mexico ang may hawak ng Miss Universe. Tapos napansinin nyo, napansinin nyo, ang Mexico may issue kasi jowa niya yung may-ari. Di ba ang daming umalis? Tignan nyo. Tignan ninyo yung mga kinurunahan. Nagre-resign lahat. First, second, third, at mga doon sa top 5, lahat nagre-resign sa kanilang mga corona. Binabalik nila. Do you think kung ganyan ang gagawin, porkit ang may-ari ay Pinoy, puro na lang Philippines, do you think walang mag-aalisan yan? Yan ang bantayan ninyo. Yung Mexico nga ngayon na dinaya nila, kasi jowa nung may-ari ang nanalong Miss Universe na Mexican. Tignan nyo, ang daming umatras. Tignan nyo, wala nang kwenta ngayon. Kung gaganyanin din dito, kasi ang pinaliwanag niya, syempre, ibabalik natin turismo, yung ekonomiya, yung foreign investor. Di ganun, Pag napansin ng kapwa, organization yan, maglalayasan din yun. Mawawala din yan. Kailangan dyan, patas ka lang. Wala kang sabihin, porkit Pinoy ka, puro na lang Philippines. Hindi pwedeng ganun. Magrereklamo yung mga organization yan. Aalis, lalayas. Diba? Aalis, lalayas yan, mga kababayan. Kaso nga lang, yung pinakamasakit, yung sabihan kang delusional, tapos dreaming, diba? Na hindi man daw kayang i-achieve. Ito, dreaming of something he wouldn't be able to achieve in 100 years. Yan ang pinakamasakit. Mga kababayan, yan ang pinakamasakit na sabi ni Raul Rocha Cantu. Ayan. Sabi niya, I'm fed up with that delusional fool, kasinungalingan, and his daughter making statements, dreaming of something he wouldn't be able to achieve in 100 years. Grabing insulto yan, Diba? Yan ngayon, mga kababayan. Pag nabili yan at nalugi, kakamot talaga yan. Ay, naku, mga kababayan, huwag kasing mangarap, no? Sa isang bagay na hindi mo naman kayang abutin. Kahit pa 100 taon. Yan ang sabi ni Raul Rocha Cantu. Kaya kita nyo, mga kababayan, napahiya si Chavit dito. Hindi lang sampal ang tinanggap ni Chavit sa sinabi sa kanya. Di ba? Kasi actually, Ma'am Beverly Paruhinog, noon kasi, trinay na to ni Chavit, hindi nga siya nanalo sa bidding. Mas may malaking offer na nakabili, na mas mayaman pa sa kanya. Kaya nga sinabihan siya ngayon ni Raul Rocha, I'm fed up with that delusional fool and his daughter making statements, dreaming of something he wouldn't be able to achieve in 100 years. Diba? So, hindi po porket may kinakaharap na kaso si Raul, ay hindi na si Raul ang may-ari. Hanggat hindi nila bayaran si Raul dyan, hindi po yan bibitawan ni Raul. Ikaw, gagastos ka ng ganyan. Hindi ibalik sa'yo yung puhunan mo. Do you think bibitawan ni Raul? Hindi porkit may kaso si Ann Jatugrep na ay papayag na lang silang ganyan-ganyan. Malamang ibalik nila yung pera na ginastos ni Raul. Kung maikaya nilang ibalik, sila na may-ari. O hanggat walang magbalik doon sa puhunan ni Raul, syempre hindi bibitawan ni Raul yan. Gumastos si Raul dyan. Raulo yan Diba? Ganun lang, mga kababayan. Ikaw, bibilhin mo Miss Universe. Tapos, porkit may kaso ka, hindi na ikaw may-ari. So, paano yung puhunan mo dun? Diba? Kahit
isang katerbang kaso yan, parang si Sara Duterte lang yan. Oh. Hindi porque tinadtad siya ng kaso ay hindi na siya Vice President. Oh, Vice President pa rin siya kahit tadtad siya ng kaso. 'Di ba? Parang si Sara lang. Oh, katulad kay Raul na President ng Miss Universe, kahit tadtarin yun na isang katerbang kaso yan, hanggat siya pa rin ang may-ari, siya pa rin ang may-ari. Hindi porket may kaso ay si Chavit ng may-ari. Huwag kayong maniwala sa mga ganyan. Ha? Hanggat hindi idiniklara ng Miss Universe Organization or hindi ipinost ng Miss Universe Organization na si Chavit na ang may-ari, huwag po kayong maniwala na siya na. Bakit? Pinost ba ng Miss Universe Organization? Wala. Walang pinost na si Chavit ang may-ari. Kaya nga sabi nitong may-ari, I'm fed up with that delusional fool and his daughter making statement, dreaming of something he wouldn't be able to achieve in 100 years. Diba? Kasi sabi ni Chavit, Miss Universe Organization is not owned anymore by Ann and Raul. In fact, they both have arrest warrant against them. Oh, diba? Ganun yun mga kababayan. Kaya isipin niyo, huwag po kayong basta-basta maniwala na si Chavit na may-ari. Hindi po dineclared ng Miss Universe na siya. Hanggat hindi si Chavit ang ilagay doon at hindi binalita sa TV na si Chavit na, huwag kayong maniwala. Mga DDS, alam ko pa naman kayong, di ba? Alam ko pa naman kayo, ang bilis yung maniwala.